Hello! Ayan, isa na namang Ag-Amazing Monday! Ayan, ako, mapapansin nyo ako na nung mag-isa, no? Si Tutor Kevin kasi director na, pero nandyan lang siya at nakikinig sa atin. Alright? So, binabati ko ang lahat ng ating mga teachers, learners, okay, and parents na nakatutok sa atin ngayon mula sa official DepEd Itulay Facebook page at DepEd Itulay YouTube channel. Ayan ako, as early as now, nakikita ko ang dami nating mga bisita, no? Ay, nakatutok sila sa atin ang San Mariano National High School. Nandiyan, syempre pa, ang Malabo National High School. Hello sa inyo dyan. Ayan, ang San Mariano, ang Doña Magdalena Gafood. Hello po sa inyo dyan. Okay, ang Alibadabad National High School. Hello po sa inyo dyan. Ayan. Okay, so, Tutor Kevin, si Tutor Kevin ang aking director. And Tutor Kevin ang aking PowerPoint. Ayan. Alright. So, bago ko i-discuss yan, no, sa inyong lahat, grade 9 learners, no, dahil may pangako ako, di ba, last time, sabi ko, magbibigay ko ng kaunti lang naman na halaga, no, doon sa ating mapipili. Meron na akong napili. Dalawa sila ang aking napili at babanggitin ko yan. Pero bago ko yan banggitin, syempre, magre-recall muna ako dahil gusto kong malaman kung talaga bang naintindihan yung nakaraan nating lesson, ano? Pero syempre pa, yun nga, last time we discussed about factors affecting climate. Okay, so if you could remember, no? So definitely we have these factors like latitude, altitude, topography, ocean currents, okay, and distance to ocean or to the bodies of water. So those are the different factors affecting climate. And para naman sa Q3 Week 5 natin ngayon, ayan, ang mga taga Ocampo National High School, Region 5, si Ma'am Maridet Bailon, hello po sa inyo. Ang didiscuss naman natin ay climatic phenomena occurring on a global level. Ayan naman ang ating i-discuss, no? Pero bago yan, okay, binabati ko muna ang writer natin for this module. Okay, so we have Ma'am Jacqueline Floriano from Malabon National High School, SDO Malabon, and Sir Renalito Tabios, also from SDO Malabon. Ayan. Thank you po sa inyo. Siyempre pa ang supervisor from the Division of Malabon Science, si Dr. Manolo C. Devantes Jr., my department head, Ma'am Ana Ancoreta Artrogo, at ang aking school head, Dr. Maria Victoria Ardegulan. Hello po sa inyo dyan, SDO Malabon. Right? So hello po sa mga taga Godofredo Reyes Senior National High School. Hello, Micaela. Okay, SDO Camarines Sur. Ayan. Hello sa inyo. From Diamantina National High School, hello Shane De La Cruz. Ayan. So, binabati ko rin yung ating mga teachers na alam kong nakatutok na ngayon sa atin dahil lagi naman itong nakatutok, no? Sila Ma'am Lorwina Turla, Ma'am Eleanor Aquino, hello Ma'am, si Ma'am Melinda Espino Manyo, at si Ma'am Elena Francisco. Ayan. Okay, so ito na, no, babanggitin ko lang kasi gusto ko i-message ako mamaya nitong mga babanggitin ko dahil makakatanggap ito ng kaunti lang namang pang-load, ano? Alright? So dahil senior nila yung ating episode, patuloy nyo lang i-share dahil next week, mamimigay ulit tayo ng kaunting pang-load, no? So, ayan, ang winner natin, no, ang ating cutie of the week, okay, ay si Risa May Anog. Alright? Risa May Anog from San Mariano National High School. Ang kanyang teacher ay si Ma'am Charisma Kakayan. Ayan. So, I hope nandito na ngayon si Risa May Anog. Risa may surprise ako sa iyo mamaya. Right? At gayon din si Ermeline Madawin. Okay? Siya kasi yung napili kasi randomly, no, I chose, no? So randomly lang ito, napili ko si Ermeline Madawin dahil ang daming naka-perfect score last week. So siya yung napili ko. Ermeline Madawin, mamaya mag-usap tayo, no? Nakuha ko na yung Facebook. Alright? So yan ang ating mga maswerteng cuties, okay? Last week. So ngayon ay pipili ulit tayo ng makaka-perfect mamaya sa ating quiz, right? At syempre pa yung mag-share nito ay mananalo rin next week na babanggitin naman natin. Okay? Thank you so much. Ayan na, yan ang ating mga learners. Nakakita na ako ng from Tala National High School, from Ramon National High School. Alright? So let us start our Q3 Week 5 with, of course, lagi naman tayo nagsisip definitely with our most essential learning competency, and that is to describe certain climatic phenomena that occurs on a global level. That's with the code S9ES-3F31, right?
And obviously, our learners, okay, will be able to, first one, describe climatic phenomena that occur on a global level, such as global warming, climate, and La Nina. Number two, determine the factors that influence global climatic phenomenon. Number three, explain the impact of global climatic phenomenon on the daily lives of the people. And number four, create an advocacy material or activity that will raise awareness of the impact of global climatic phenomenon to the people. Ayan. So, ang dami, no? Ang dami natin kailangan matapos ngayong week 5 na ito. Kaya naman, simulan na natin with our pre-assessment. Ayan. So, let us start with question number 1, learners. Okay, ihanda na ang ating mga chat box dyan, ha? Right? So, pipili tayo. Remember, okay, so babanggitin ko uli mamaya yung winners natin last week, okay, bago tayo mag-end. Okay, so the first question is, which of the following can cause global warming? Right, is it A, volcanic eruption? Is it B, the amount of rainfall? Is it C, the rising of warm air into the atmosphere? Or D, the absorption of heat from the Earth's interior? Is it A, B, C, or D? Answer mo, show mo. Ayan, tingnan natin kung may previous knowledge ang ating mga, may advanced knowledge no, ang ating mga learners today. Hello, Maria Carmela from Godofredo Reyes National High School, SDO Camarines Sur. Ayan, huwag pong kalimutang i-share itong ating live session, ha? I-share po ninyo sa inyong mga GC, right? So para marami po tayong ma-reach ngayon. Ayan, meron tayong from Banquero Integrated School, okay, Reyna Mercedes Isabella. Ayan, hello po sa inyo. Okay, so ayan. Nako, nakikita ko na may mga sagot na tayo no, sa ating screen. So we have letter A from Eunice, Kimberly A, James Lulu, letter A. Alright. So tingnan natin kung letter C si Elisha. No? Tingnan natin kung sino ang tamang sagot. Yes, it's letter A, volcanic eruptions. Right? So next, let's proceed with question number 2. Which activity does not contribute to global warming? Right. Is it A, reforestation? Is it B, illegal fishing? Is it C, mining activities? Or is it D, incineration of garbage? A, B, C, or D, learners? Answer mo, show mo in our chat box now. Ayan, tingnan natin. Okay, so ayan na ang ating mga learners from Alibadabad National High School. Si Dayag Claudio. Hello, Dayag. Sabi ni Dennis, letter C. According to Rayalyn, letter A. Alright, sabi ni letter A. Ayan. So, hello. Ayan, si Ma'am, thank you so much, Ma'am Charisma Kakayan. Yung iyo pong isang estudyante ay nanalo, si Risa May Anog. Ayan. Okay, thank you, Ma'am, sa iyong suporta. Alright, sabi ni Hazel. Okay, ayan, sabi ni Ivan, letter C. Alright, so the correct answer to this is letter A, reforestation, kasi ang nakalagay does not contribute. Okay, so it's baka nalito lang, no? It's reforestation, not deforestation, right? So reforestation for number 2. Right, let's proceed now with question number 3. All right, what will happen if there is too much carbon dioxide in the atmosphere? Okay, letter A, temperature increases. Letter B, temperature decreases. Letter C, water vapor condenses. Or letter D, greenhouse effect occurs. Answer mo, show mo. Ayan, tingnan natin ang ating mga learners. Learners, huwag kalimutan, teachers, paki-share po ang ating live session for this week. Okay, so we're now on week 5. Alright, thank you so much po mga teachers na sumusuporta sa DepEd Itulay. Alright, sabi ni letter A. Sabi ni Beth Chimor, letter D. Ayan, yan ang ating mga learners from Kaibiga. Hello, Princess. Okay, si Ma'am Elena Francisco, ang kaniyang teacher. Hello, Ma'am Elena. Thank you so much, Ma'am Maria Elena Francisco from Kaibiga High School. Alright. SDO Caloocan yun. Okay. Siyempre pa ang ating mga learners from Malabon National High School, palagi yan na handito sa atin at sumusuporta. Sabi ni Eunice, letter A. Carl, letter A. Elijah, letter A. Alright, so what is the correct answer to this? Yes, it's letter A, temperature increases. Okay, next, let's proceed with question number 4. Which of the following gases are responsible for the 75% of the global warming effect? Right, is it A, carbon dioxide, oxygen, and fluorine? Is it letter B, carbon dioxide, nitrogen, oxygen? Is it C, carbon dioxide, methane, oxygen? Or letter D,
carbon dioxide, methane, nitrous oxide? Answer mo, show mo. Ayan, so tingnan natin ang ating mga learners na mabilis na nagsasagot sa kanilang mga bahay. Ayan. Okay, hello po from Diamantina National High School. Hello po, Ma'am Angela. Right. Hello, Angela. Alright, sabi ni April, letter B. Sabi ni Betchamore, letter B. Okay, si Betchamore, very active ngayon Siguro, baka mapili natin si Betchamore next week Alright, sabi ni Zach, letter B. Sabi ni Sim, letter B daw. Okay, so what is the correct answer to this? Tama ba sila? It's letter D. It's carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. All right. Next, let's proceed with question number 5. Which of the following greenhouse gases is the most abundant in the atmosphere? Alin kaya dito ang most abundant? Is it A, methane? Is it B, water vapor? Is it C, nitrous oxide? Or is it D, carbon dioxide? Okay, answer mo. Show mo. Okay, so yan na yung last natin sa ating pre-assessment. Okay, tingnan natin kung alam yan ng ating mga learners. Alright, sabi ni Mark Harold, letter B daw. Okay, sabi rin niya ni Crystalline, letter B. Sabi rin ni Earl Feathers, letter B. Alright, so what is the correct answer to this? This will be our last question for pre-assessment. And yes, it is water vapor. Alright, ayan. Ako, ang daming may advanced knowledge na tungkol dito sa ating topic for today, no? Yung climatic phenomena occurring on a global level. Right? So, umpisahan na natin dahil alam ko excited ng ating mga learners, no? Ayan, meron akong illustration dyan, learners. As you can see in your screen, right? So, meron ako medyo dramatic yung dating ng aking poster dyan, ano? So, tingnan nyo maigi yung ating illustration. So, definitely, it has something to do with the topic that we will be discussing today. Okay? So, dahil nga, so tingnan nyo, no, medyo, ayan, no, may patay na, ano ba yan? Okay? So, may mga kung ano-ano, may mga basura, something like that. Right? So, tingnan nyo maigi yan, pagmasdang maigi. It has something to do with what's going on. Kasi over 200 years, no? Dalawang century, over 200 years. Ang laki talaga ng transformation Okay? We really made a lot of transformation. Talaga namang we really made a lot of progress. Okay? So ano ba yung mga progress na yun? When it comes to infrastructure, kita nyo naman, ang tataas ng mga building, di ba ngayon? Ang tataas ng mga building, yung mga industries natin talaga namang nagsulputan na yan. Okay? At ang mga computer, di ba? Naku. Kalat yung mga computers dyan, yung mga air condition, kahit maliit na bahay, naka-air condition na, di ba? May mga ACs na. Okay? At remember, lahat ng mga binanggit natin requires great amount of energy. At saan ba kinukuha yan? At paano ba yun mapapatakbo? Definitely, kakailanganin ng fossil fuels galing sa coal, petroleum, gas. At pag nangyari yun, syempre pa, anong mangyayari? Magkakaroon ng accumulation, no, sa atmosphere ng maraming carbon dioxide. Okay? So binabanggit na natin na unti-unti, no? Ayan, binanggit ko na yung carbon dioxide, no? At dahil dyan, okay, sa mga binanggit natin, so simulan na natin, no? Bakit, ano ba yan, ma'am? Bakit ganyan? So definitely, dahil doon sa nakita nyo illustration, okay, so first thing na papasok talaga sa isip nyo ay itong tinatawag nating greenhouse effect. Okay, so as you can see, no, nakalagay dyan, the greenhouse effect is a natural warming process of the earth that results when gases in the atmosphere trap heat from the earth that would otherwise escape into space, right? So actually, greenhouse effect is important. Yun nga lang talaga kasi, okay, lahat ng in excess ay masama. Diba? Lahat ng sobra talaga ay masama. So bakit ba natin nasabi yan? So take a look at the illustration on your screen. Right? So, tingnan yung maigi, no, yung ating illustration sa screen, no. We are bombarded, di ba? Lagi yan, no, with different radiations. Okay? It can be either UV rays, visible ray, or infrared ray coming from the sun, right? And ngayon, syempre, ito, di ba, itong atmosphere, okay? So, bago nyo ma-reach, right? Before reaching the atmosphere, meron tayong tinatawag na ozone layer which is blocking particularly itong UV rays, itong harmful UV rays bago niya pa ma-reach ang surface, no? Before reaching the surface, right? Ngayon, ano bang nangyayari? Okay? So, definitely dyan sa atmosphere kasi we have this greenhouse gases. All right? So, as you can see there carbon dioxide, you have water vapor there, okay? You have methane.
Okay? And also sometimes no meron din talaga naman no part ng ating greenhouse gases itong nitrous oxide. We also have this chlorofluorocarbon. Okay? So present. Okay? So these are all called greenhouse gases. Right? So ngayon, anong nangyayari kapag ganyan? Dahil nga, meron tayong tinatawag na exchange of incoming and outgoing radiation. Kaya yun yung tinatawag nga, katulad sinabi natin kanina, na greenhouse effect, no? Exchange of incoming and outgoing radiation. Kaya nga lang, alright, kaya nga lang, itong mga greenhouse gases na ito, okay, natatrap na niya. Okay? Dahil sabi natin, hindi lahat, kumbaga, pag sumobra na talaga, pag in excess na, okay, medyo matatrap na talaga niya yung heat. So the part of it is absorbed by the earth. Okay? Some reflected back. Okay? So yung mga rays na yan na binanggit natin kanina. But some gases really traps the heat. So ayun nga yung nangyayari, di ba? Nagkakaroon tuloy ng ganyan. So dito tayong tinatawag na ngayon na greenhouse effect. So that's it, no? So ngayon, ano pa ba itong mga binabanggit natin tungkol dito sa greenhouse effect? Pero dahil ang daming bumabate, hindi ko Ayan, so medyo ano yata ang live stream natin, no? Kaya wag kayong aalis ha, medyo nagloloko lang, okay? Dahil medyo mahina ata ang internet connection ni Tutor Kevin, pero nandito pa ako ha. Huwag niyo akong iiwan. Alright, so ayan, binabanggit natin ang greenhouse effect. Kaya naman, nandyan at nakatutok ang Godofredo Reyes Senior National High School, si Micah Rosco. Hello sa iyo, Micah. Nakatutok siya. At syempre pa ang Tala High School. Alright, nakatutok sa atin ngayon. Thank you so much ha. Alright, so balikan natin yung sinasabi natin kanina, no? So, itong greenhouse effect nating binabanggit, at global, ayan, nababanggitin ko na isa pa, and global warming, they are interconnected. Okay, so magkaano sila may connection sila sa isa't isa. Kaya dahil napanggit natin yung pag-trap ng heat nitong mga greenhouse gases na ito, right? So kaya naman, nabanggit ko na rin ang global warming. So ano ba itong global warming? This global warming is the rise in global average temperature near the Earth's surface, heating of the Earth because of increased greenhouse effect. Yun nga yung sinasabi natin kanina, no? Siyempre pa, banggitin ko lang ulit, no? Itong greenhouse effect, napakahalaga nito kasi kung hindi, di ba? Kung absent itong greenhouse effect na ito, yung temperature ng ating Earth surface would be minus 20 degrees Celsius to minus 40 degrees Celsius. Ganun ang mangyayari. Kaya nga lang kasi nagkakaroon ng too much. Right? So lahat ng too much kasi hindi maganda. So ito nga. So nagkakaroon na ngayon ng global warming. So rise in global average temperature near the Earth's surface, heating of the Earth because of increased greenhouse effect. Global warming is caused by several factors. So there are several factors such as man-made, anthropogenic, or natural. Okay, so one example of natural causes is the release of methane gas from Arctic tundra and wetlands. Burning fossil fuels is one of the man-made causes of global warming, resulting to pollution. Okay, when fossil fuel is burned, it gives off carbon dioxide. All right, so ayun nga yung sinasabi natin kanina, no, na talaga naman kapag sobra-sobra talaga. Okay, dahil nga part talaga ng modernization, no, dahil nga sabi na nga natin, iba kasi yung mga tinatayo ngayon, di ba? Kita niyo naman kung gaano katataas ang mga binibuild ngayon ng mga infrastructures. Okay, ibang-iba yung advancement, okay, sa technology lang, no, kakaiba. Okay, halos mayat-maya nagpapalit ng cellphone, yun, yung mga tao ngayon kahit na gumagana pa naman yung kanilang cellphone, talaga namang pag may bago, latest na phone, no, kailangan magpalit agad sila kahit hindi naman dapat. Remember, katulad ng binanggit natin kanina, kapag di ba, gagamit yan, it requires great amount of energy kapag maraming production, di ba? So definitely magkakaroon ng maraming carbon dioxide sa atmosphere. At syempre ayaw natin yan dahil nga sobra-sobra, it will trap the heat. So kaya nagkakaroon tayo ng global warming. Okay, so ngayon, syempre, tuloy-tuloy yung reaction niyan, hindi ba? So let's proceed now. Okay, so ayan. Ngayon, binanggit natin, syempre, di ba, nasabi nga natin, na. So, ito lang yung mga ilan sa maaari nating maranasan, di ba, dahil nga dito sa global warming at nararanasan natin ito ngayon. Okay? So, kung mapapansin nyo, ayan, no, meron akong illustration dyan, no, kitang-kita nyo. Di ba, na medyo may pag-melting na ng glaciers na nangyayari.
Okay, so pag nag-melt yan, obviously magkakaroon ng rise sa sea level. Okay, so rising of sea level. So, ayan ay isang epekto niyan. And also, tingnan nyo yung isang illustration, ano, na nakikita nyo dyan sa inyong screen. Talaga namang malalakas na bagyo na ngayon. Hindi katulad dati, no, na parang pagka typhoon signal number 3, medyo hindi pa tayo masyadong kabado. Pero ngayon kasi may category na rin, no? 5, di ba? Talagang nakakatakot. Sobra. Ayan, ay kasama yan sa global warming, no, na epekto. Ay itong nangyayari sa atin ngayon, super typhoon. Ayan. So isa yan sa mga epekto niyan. Alright? So according to NASA kasi, ano ba yung sabi nga kasi ng NASA, no? Dahil yung or National Aeronautic and Space Administration, binanggit niya yung tungkol dito sa nangyayari sa atin, no? Kailangan talaga medyo umaksyon na tayo, di ba? Dahil kailangan may matira, di ba, doon sa ating future generation, di ba? Ano pa ang mangyayari kung ganyan nakatindi ang mga natural phenomenon na ating nakakaharap ngayon, no? So medyo nakakatakot. Ayan, sabi nga ni Angel Torres from Partida Nacional High School. Ayan ay estudyante ni Ma'am Ellen. Takot na rin yan si Angel sa nagaganap ngayon. So alam kong kikilos na yan. Okay? Bahagi na yan ng advocacy, no? Na ito ang gagawin natin. Kailangan nating protektahan ang ating tirahan. Ito nga Earth. Okay? So ayan, hello naman from Godofredo Reyes Senior National High School, Malaluan, Yvonne. Hello sa iyo. Alright, so let's continue. So ayan, binanggit natin, no? Okay, so kanina sinabi natin yung binanggit ko na ang National Aeronautics and Space Administration. Sila yung nagbigay ng definition na ito, no? Na climate change. Sabi ko nga sa inyo, tuloy-tuloy yan, no? From this greenhouse effect, global warming, climate change. So climate change change in the average weather patterns that have come to define Earth's local, regional, and global climate. So kung mare-recall nyo, no, we mentioned last time about weather. Okay, we define weather and we differentiate that with climate, wherein yung weather nga is atmospheric condition over a short period of time, and we define climate as long-term or global average of temperature, humidity over seasons, okay, years or decades. So that's the difference between weather and climate na binanggit natin. Okay? So, we are not talking about climate change. Okay? So, ano ba itong climate change na ito na binabanggit natin? Okay, so definitely, kapag ka climate change kasi maraming papasok sa ating mga isipan hindi ba? So, I'm sure naniniwala dyan sa akin si Nicole from San Mariano National High School, alright? So, i-share lang po ninyo itong ating teachers, no? Paki-share lang po sa inyong mga GC and also students, no, learners, paki-share sa inyong mga GC at sabihin sa kanila na tumutok sa atin ngayon dahil magandang ating topic. Alright. So, alam ko ginagawa na yan ng ni Glyza from Alibadabad National High School. Alright, so when we talk about climate change, ang daming papasok na sa ating mga isipan. Nakikita nyo nga, no, may burning of fossil fuels. Kasi ito kasi yung mga ilan sa mga reasons, okay, kung bakit nakakaranas tayo ng climate change. At ano ba ang nangyayari kapag may climate change? Ano yung mga effect nito? Usually, ano yung mga mararanasan? So katulad sinabi natin kanina, may rise sa sea level. Tataas ang sea level. Magiging warmer yung ocean. Alright? So ano pa? Magkakaroon ng damage sa corals. Okay? So what else? Magkakaroon ng strong storms, typhoons. What else? So meron ding change in animal, migration, life cycle. Kasi nga apektado, no? Lahat So kapag ganyan ang nangyari, kapag ayan, katulad ng nararanasan natin ngayon, changing rain and snow patterns. Okay, so nagkakaroon ng changes sa rain and snow patterns. What else? Nagkakaroon ng high temperature. Di ba kakaiba na, yung ating temperatura ngayon? Kita niyo naman, pawis na pawis ako. Sobrang pawis, Ayan, sabi ni Earth, magkakaroon ng landslide. Ayan. Ano pa? High temperature and heat waves.
Okay? So sa ibang bansa talagang matindi na yung kanilang nararanasan doon na heat wave, ano? More droughts and ito yung wildfires, 'di ba? Neto lang nakaraan, ang dami nating nakikita, no? Talaga namang itong nakakabahala itong wildfires, 'di ba? Kawawa kasi yung mga hayop na nanirahan doon at talagang bumababa na sila, no? Pati doon sa mga kabahayan, right? So ayan ay isa lamang or ilan lamang sa marami pa na epekto nitong climate change natin na binabanggit. Alright? And, pero wag tayong mag-alala kasi marami naman pwedeng paraan, no? Just to lessen this effect. Alright? So, tama ba yan? Alam ko naniniwala sa akin si MJ Marinduque. Alright? And si Leonard James ng Kaibiga High School. Alright? Si Karen Kapili, ayan, naniniwala sa akin yung mga yan. Okay? So, katulad nga ng sinabi natin, marami pa, lalo na kayong mga kabataan natin, no? Ayan, hello from Umana Joanna from Santa Lucia National High School. Hello from mga taga Santa Lucia National High School. Alright, so, ano yung mga preventions na pwede natin gawin? Okay, so ito napakadali lang. Plant more trees. Sabi nga sa amin, no, kapag birthday mo, no, instead of magpunta kung saan, mag-celebrate, pwede naman yun, no? Pero dapat daw magtanim tayo ng isang puno kapag birthday natin. Ako malapit na birthday ko sa Wednesday. Nag-promote ng birthday. Magtatanim talaga ako. Ayan, pangako ko yun sa sarili. Magtatanim ako ng isang puno, no? Kasi nga, isa yan sa paraan na pwede nating gawin, no? Plant more trees, alright? So, para ma-prevent natin to lessen the effect of this, to alleviate the effect of this climate change. And also, reduce natin yung waste generation. Right? So, i-reduce natin ito. Okay, ato pa. Okay, reduce the use of products that generates greenhouse gases. Okay? So, i-ano natin yan. Hanggat maaari, no? So, kasi di ba medyo mainit naman talaga ngayon. Pero kung kaya naman natin ibuksan na lang ang bintana, instead of using ACs or air condition, gawin natin yun. Di ba? Mas okay natural air ang papasok sa ating bintana. Although medyo pawis. No? Mag-post natin yung ventilador, no? Ganun ang ating gawin. Kaysa naman gumamit tayo na, di ba? Ayan, medyo sa maliit na bagay, medyo makakatulong tayo na ma-lessen or alleviate natin from this climate change. Alright? What else? Pwede rin natin gumamit tayo ng mga energy efficient appliances. Ngayon po natin, no? Pwede yan, no? At sabi ni Ma'am Eleanor, okay, babanggitin ko pa lang, sabi na agad ni Ma'am Eleanor, ayan, Ma'am Eleanor, hello, practice 3 R's. Ayan talaga naman, no? Reduce, reuse, recycle. Ayan. At pag pupunta tayo sa mga supermarket, etc., meron tayong dalang bayong na lang, wag na plastic, di ba? Or pwede rin naman mga eco bag. Ayan yung mga uso ngayong eco bag. Alright? So, yun na lang gamitin natin. Hello, Mika. Have a nice day too. Ay, hello, Ma'am Millet Garcia from Pulong Buhangin National High School. Hello, Ma'am Millet, na aking kaibigan si Ma'am Millet Cruz Garcia. Hello, Ma'am Millet. Alright. So, at syempre pa, ito wag natin kalimutan. Ito yung using more renewable energy. Ayan, i-promote natin. So, yung mga solar. Ngayon, nauuso ngayon yung mga solar energy, no? Mga solar panel na lang na nakikita natin sa mga kabahayan ngayon. Hindi na lang sa malalaking kumpanya, gumagamit na talaga sila ng solar panel. Kasi makakatulong yan. Okay? Hanggat maaari. Kumbaga, mag-i-invest tayo ng isang kumbaga kaunti, no? Or ng malaki, sabihin na natin kung talagang buong bayan gusto mong sakupin, pero malaki naman or matagal naman yung magiging benefits na makukuha mo from that. Okay? Aside from saving the environment, also makakatipid ka na talaga ng malaki sa kuryente. Right? So, ayan nga, di ba tama naman ako, Antoinette Hernandez from Pulong Buhangin National High School. Ano? Alright. Okay. So, ayan yung mga ilan lang, no, sa mga paraan para ma-alleviate natin or para ma-prevent natin itong nangyayaring ito. Okay? So, banggitin natin, no? So, ayan, nabanggit natin yung climate change, right? So, meron pa, kasi kaakibat nito, no? Itong tinatawag ng El Nino naman. Alright? So, ano naman itong El Nino and La Nina? Kasi lagi silang, no?
magkadikit lagi, no? Sabi nga nila, the boy daw yan, tsaka the girl. Alright? So, El Nino and La Nina. Alright, so what is El Nino? So, it's a lengthy warming in the eastern part of the Pacific Ocean. This natural phenomenon occurs at irregular intervals of 2 to 7 years and lasts for 9 months or 2 years at most. So, parang yung sa La Nina din, no? So, ganyan din siya ng intervals niya. 2 to 7 years and lasts for 9 months or 2 years at most. All right? So, lengthy warming in the eastern part of the Pacific Ocean. And Ayan, El Nino. Hello learners! Pag sinabi natin siyempre El Nino, ito yung kalagayan ng ating environment kung saan nagkakaroon talaga ng panunuyo. Makikita natin yan sa, tingnan niya ating mga palayan, di ba? Dapat sila ay watery, no? Sila ay nagbibitak-bitak kasi nga nawawalan ng water because of very high temperature, ano? Nagkakaroon tuloy ng panunuyo. Okay, yun ang tinatawag nating um, El Nino. So lalo na ngayon due to climate change, ano, mga learners, due to climate change nagkakaroon talaga ng hindi natin masabi, no, sudden change of temperature. Ngayon, kung meron tayong El Nino, meron din naman tayo na tinatawag nating La Nina. No? So kung kanina sobrang tagtuyot, ito naman sobrang nagkakaroon ng drought, no? Hindi natin 'to gusto ng drought ng pagbaha. Okay? Pag drought kasi we know that as El Nino, no? Sige. I'll be uploading I'll be sharing the screen to you, no? Kasi napakasarap talagang pag-usapan ng topic na ito. All right? So, learners, I hope you are still with us. I hope you are still enjoying our session this afternoon. Okay? So, ayan, no? Nakita natin a lengthy warming in the eastern part of the Pacific Ocean. This natural phenomenon occurs at irregular intervals of 2 to I remember learners nagkaroon ng El Nino sa Philippines. Talagang nagkaroon ng shortage ng water, naapektuhan ng crops dahil nga sobrang init, no? So normally, as trade winds, paano ba ito nangyayari? As trade winds moves from east to west, it collects warm air. Warm air, ha? But when the trade winds is weakened, it causes the piling up of warm water, surface water, and making the part of the Pacific Ocean warmer, leading to El Nino. Alam naman natin we are along the Pacific Ring of Fire. Pacific Ocean has, warm water, ano. So kapag yan ay lalong nagkaroon ng pagtaas pa ng temperatura, syempre mararamdaman talaga natin yan. This happens when the upwelling of colder water is blocked by the large quantities of warm surface water. Surface water, syempre yung nasa ibabaw, ano? El Nino will most likely bring severe drought. Ito yung sinasabi ko. It is believed that it causes stronger thunderstorm disturbance and massive storms. It also causes the decrease of the population of some species. So tandaan natin, El Nino is not good sa agricultural sector, sa ating kalusugan, ano? Ayan. So, what is it? This is La Nina. Punta tayo ngayon sa La Nina. Kanina may El Nino tayo, no? Ngayon, La Nina. Pag sinabi naman nating La Nina, nako, this event is triggered by the cooling of the eastern part. Kabaligtaran naman ito ni El Nino. So, pagbaha. Nagkakaroon ng massive flooding. Trade winds that moves from east to west are strengthened. Okay?
So La Nina is the opposite of El Nino. This natural phenomenon may but does not always follow El Nino events, no? Tandaan natin 'yan. It may last from 9 to 12 months. Lalong-lalo na sa atin, ano? Naranasan na rin natin ang La Nina. Okay. Now let's have our quiz. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo, learners, for our quiz? You read each questions carefully, then write your answer in the comment section. Okay? Ready na kayo? Sige, pakikuha ng pen and paper. Ready? Okay. Kung ready na kayo, ready na rin si Tutor Kevin. Let's have question number 1. Which of the following is the best practice to reduce the effect of climate change? Napakagandang tanong na to ni Tutor Bandong. Alin daw sa mga sumusunod ang best practice para ma-reduce ang epekto ng climate change? Because we are actually living under climate change. Is it A, organic farming, B, livestock raising, C, burning fossil fuel, or D, car manufacturing? Tandaan na, reduce the effect. All of this contributes to climate change. But alin dyan ang pwede nating magawa to reduce the effect of climate change? Answer mo, show mo. 5, 4, 3, 2, 1. Ready na ba kayo? Okay, ready. Number sabi ni Elisha ay A daw. Sabi naman ni Maria Bernadette is A din. Ang sabi din ni Earl, si Earl kanina ko pa siya nakikita. Very good, Earl. Ang tamang sagot dito ay A, organic farming. Tandaan natin yan, ha? Alright, let's have question number 2. Ready? Question number 2 is, okay, handa na ba? This goes. Question number 2. Which of the following is not expected to increase with enhanced climate change? Is it A, flood, B, drought, C, less typhoons, D, rising or sea level rising? Answer mo, show mo. 5, 4, 3, 2, 1. Sige, sagot lang tayo mga kaibigan. Okay, sabi ni Earl, it's letter A daw. Ayan, tingnan natin kung tama ang sagot ni Earl. Hello sa ating mga viewers. Kamusta kayong lahat? Ayan. Eto, sabi ni Precious, it's A daw, no? Sabi rin ni Ronaldin, it's also A. Sabi ni Rebecca, it's A din. Tingnan natin. Ayan, si Lyra, A din. So let us see what is the correct answer for this question. Alin sa mga sumusunod, is that expected to increase? Of course, less typhoons. Okay? Siyempre nga, we are experiencing climate change. Diba? Umuulan nga kahit di naman dapat o hindi pa panahon. No? Okay. Number 3. Which activity contributes the most carbon emissions? A, forestry, B, transport, C, agriculture, or D, energy supply. Which of the following activity contributes the most to car emissions? A, forestry, B, transport, C, agriculture, D, energy supply. Answer mo, show mo. Sige, tingnan natin ang kung ano ang inyong magiging kasagutan. Kung tama ba or may nakuha ba kayo kanina during the discussion? Sige, tingnan natin. Ayan na, sabi ni Elisha, it's letter D. Sabi ni Crystalline, it's letter D. Sabi ni Naomi, it's letter D. Sabi ni Tiffany, it's letter D. Let us see what is the correct answer for this question. Are you ready? Okay, which activity contributes the most to carbon emissions? It's letter D, energy supply. Okay, next, number 4. El Nino is to blank while La Nina is to blank. A, unnatural warming, natural cooling. B, natural warming, unusual cooling. C, unusual warming, unusual cooling. Or D, unusual warming, unnatural cooling. Answer mo, show mo. 5, 4, 3, 2,
One, i-share natin ang ating live ha. Kahit hindi tayo naka-live, share nyo pa rin yung link para makapanood tayo at makapag-aral ng sabay-sabay. Si Earl talaga, oh. A daw. Earl, thank you so much for being so active today. Sabi ni Lyra Padua, it's A. Sabi ni James Lulu, it's letter A din. Si Sofia, letter A daw. Si Crystalline, letter D. Let us see what is the correct answer for this question. Okay, the correct answer here is letter C. El Nino is to unusual warming. La Nina is to unusual cooling. Next, number 5, last number. Which of the following is classified as natural factor that cause global warming? Is it A, burning of fuels, B, melting of ice caps, C, typhoon and heavy rains, or D, methane release and from Arctic wetlands? Answer mo, show mo, go! Ayan, Tutor Bandong, nasa number 5 na tayo. Sige. Nako, oo nga, Tutor Ayan. Sige, Kevin. Tutor Bandong, I'm giving Like, you the floor. Once again, learners, here is Tutor Bandong. nagkakaroon lang ng ng konting internet connection problem. All right. So, which of the following is classified as natural factor that cause global warming? Ayan, Tutor Kevin, ikaw nang mag-share nitong Ano ba ang ating, ayan, sabi ni Graciela, letter A, sabi ni Aurel, letter C, Maflor, letter C. Alright, so ano ba ang tamang sagot here, Tutor Kevin? Alright, so letter D, alright, so methane release from Arctic wetlands, alright, so yun yung natural factor, okay? So, ayan na, Tutor Kevin. Ako, pasensya na, learners, no? Talaga namang nawala ako bigla. Nagulat ako din. Words to ponder natin, hindi pwedeng mawala. Mawawala ang internet ko, pero hindi itong words to ponder, right? So, the earth will not continue to offer its harvest except with faithful stewardship. We cannot say we love the land and then take steps to destroy it. Okay, for use by future generations. So that is by Pope John Paul II. Alright? So na iba ibig sabihin ng ating words to ponder, talaga naman dahil pinag-uusapan natin, di ba, na unti-unti nang nasisira ang ating mundo. Right? So, ang sabi dyan, mabibigyan ng totoong, kumbaga hindi tayo mabibigyan ng kanyang harvest, di ba? Ang dami nating nakukuha. Di ba? Nakikinabang tayo ng gusto, so dapat wag natin itong sirain. Okay? Dahil marami pang generations na darating. Alright? Tira natin sila. Bigyan natin sila ng pagkakataon na ma-enjoy din naman itong natatamasa natin ngayon. Alright? So, ayan nga. Naku, pasensya na ulit mga learners, no? Dahil talaga naman pag live ang ating show, merong mga ganyang mga technicalities. Alright? So, thank you so much sa ating mga teachers, learners, and parents na tumutok sa atin ngayong Monday na naman. Siyempre pa, sa ngalan ni Tutor Kevin, maraming salamat Tutor Kevin. At susunod na po si Tutor Rainier at Tutor Ichad para naman sa Grade 10 Science. Right, hanggang sa muli, learners. At kung meron kayong comment suggestion, just email us at edtech@deped.gov.ph. Thank you so much, learners. Have a nice day. Hanggang sa muli.